Hello guys! Sa video na to ay malalaman nyo kung ano ba yung tatlong dapat na meron ka kapag nagbabalak kang mag-ibang bansa. So kung isa ka sa nagbabalak na mag-ibang bansa o pumunta ng abroad, tapusin mo yung video na to para malaman mo kung ano ba yung mga dapat mong gawin para makapunta ka dito sa ibang bansa. So yun na nga guys, pag-usapan natin kung ano ba yung mga dapat mong gawin bago ka mag-decide o pumunta dito sa ibang bansa. So una guys, dapat ay buo yung loob mo. Kasi dito sa ibang bansa, hindi ito Pinas na kapag ayaw mo na, kapag pagod ka na, nahihirapan ka na, uuwi ka na lang bigla. Kasi dito sa ibang bansa, meron kang kontrata na pipirmahan. At dun sa kontrata na yon, dapat ay matapos mo kung ilang taon yung kontrata mo na yon. Minsan may mga company na uobligahin kang bayaran mo yung mga ilang buwan o taon na hindi mo matatapos na kontrata. So dapat talaga kapag ka nag-ibang bansa ka o nakapag-desisyon ka na pumunta ng ibang bansa, dapat talaga buo at malakas yung loob mo. Dahil hindi biro kapag nandito ka sa ibang bansa. Bukod dun sa sinabi ko about sa kontrata na pipirmahan mo dito na kailangan mong tapusin, ay kapag nandito ka na sa ibang bansa, ay ikaw na lang mag-isa. Na once na magkasakit ka, ikaw na lang mismo yung tutulong sa sarili mo. Na kapag nandito ka na sa ibang bansa, ay sarili mo na lang yung kakampi mo. Kasi madalas dito sa ibang bansa, kung sino pa yung kapwa Pinoy mo, yun pa yung maninira sa'yo, yung hindi mo makakasundo. Kaya dapat kapag nagdesisyon ka na mag-ibang bansa, dapat talaga malakas yung loob mo. At dapat ready kang maging independent. Na dapat matuto kang mag-isa. Kasi dito sa ibang bansa nga, sinasabi ko kanina, ay mag-isa ka na lang dito. Na magtatrabaho ka para sa pangarap mo at para sa pamilya mo. Ito yung pangalawa na dapat na gawin mo kung magdidesisyon kang mag-ibang bansa. Dapat may sapat kang ipon para pang-apply mo, para hindi ka mahirapan. Kapag gusto mo mag-apply, ay manghihiram ka pa. So mahirap yung ganun. Kasi ganun yung nangyari sa akin guys. Kasi nung nag-apply ako ay wala akong permanenteng trabaho. Kaya ang nangyari, nung nagsimula akong mag-apply, ay hindi tuloy-tuloy. So mas maganda guys yung kapag nag-apply ka, tuloy-tuloy, consistent na araw-araw, kung kaya mong araw-araw lumuwas, mag-apply, mas maganda yon para mas mabilis yung process na makaalis ka agad papunta dito sa ibang bansa. Pero hindi ko rin naman sinasabi na pilitin yung makapag-ipon muna. Kung meron namang magbibigay sa inyo ng pang-apply, so simulan nyo na habang maaga. Kasi maraming tao ang gustong mag-ibang bansa. Yun ang totoo. At marami ring tao na hindi pinapalad na makapunta ng ibang bansa. Kaya kung isa ka sa nagdidesisyon na pumunta dito sa ibang bansa o nagbabalak pumunta dito, ay ngayon pa lang ay simulan mo na. Dahil malay mo, mabilis lang yung proseso at isang araw ay makapunta ka na rin dito. Ito naman yung pangatlo na dapat meron ka. Dapat meron kang consistency sa pag-a-apply. Kasi sabi ko nga dun sa pangalawa, kung meron ka namang ipon at meron namang magbibigay sa'yo ng pang-apply, so wag mong sayangin yung pagkakataon na binibigay nila sa'yo. Kasi hindi mo na po problemahin yung pang-apply mo. Ang kailangan mo na lang gawin ay tuloy-tuloy na mag-apply. Huwag kang mag-focus sa isang agency lang. Dapat mag-apply ka ng mag-apply sa iba't ibang agency na alam mo, iba pa rin kasi guys yung marami kang na-applyan na agency. Kasi aantayin mo na lang kung sino yung mauunang tatawag sa'yo. Kasi mas mahalaga talaga guys na marami kang in-apply na agency. Kasi meron kang backup na kung sino man yung mauna sa kanila na mag-response, mas maganda. Mahirap kasi yung isang agency lang yung in-applyan mo. Kasi wala kang kasiguraduhan na tatawagan ka o mag-response sila. So mas maganda guys na marami kang agency na a-applyan. So yun lang guys for today's video na tatlong mga dapat na meron ka kapag nagbabalak kang mag-ibang bansa. So base lang yun guys sa sa experience ko na nung nag-a-apply ako hanggang sa makarating ako dito. So correct me if I am wrong dun sa mga nasabi ko o mga nabanggit ko na tatlong dapat na meron ka bago ka mag-apply papunta ng ibang bansa. So yun lang, sa susunod na video natin ay
Sasagutin ko naman yung mga tanong ng mga kapwa ko Pinoy, ng mga kaibigan ko, yung mga nakakilala sa akin, kung paano nga daw ba ako nakapunta dito sa ibang bansa. At ano ba yung mga requirements o mga kailangang gawin para makapasa ka at makapunta ka dito sa ibang bansa. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Ingat po tayong lahat and God bless everyone.